Yan. Hindi po talaga sila mag-successful. Hindi sila magtatagumpay kahit anong paraan ang gagawin nila para mapabagsak si VP Sara Duterte. Hindi po nila papabagsak. Hindi po sila mag-successful sa mga ginagawa nila. Hindi sila magtatagumpay. Hindi po sila magtatagumpay. Lalo lang po lumalakas ang puwersa ni VP Sara Duterte. Lalo lang po dumadami yung kumakampi kay VP Sara Duterte. Yung mga nanahimik dyan, unti-unti na pong nagsasalita para ipaglaban o ipagtanggol si VP Sara Duterte. At tandaan nyo, darating ang panahon dyan na maglalabasa na yung mga taibang bansa kakampi kay VP Sara Duterte. Puprotektahan nila si VP Sara Duterte. Mabasahan po natin ng tarot card yung mga kalaban ni VP Sara Duterte, yung mga naninira kay VP Sara Duterte, kung ano po ang mangyayari sa bagong taon nila o sa mangyayari sa mga susunod na taon, araw, buwan. Ito ay tarot card lang po ah. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Karapatan nyo po yan. Sana huwag kayong magagalit ah. Yung mga hindi naniniwala, huwag po sana magagalit. Sana natin. Ay, ito na. Yung idol nila ay pabagsak na po yung idol nila. Yung idol nila pabagsak na po. Yung mga naninira kay VP Sara Duterte ito. Yung idol nila na nakaupo sa palasyo ay pabagsak na po. Hihina na po. Hihina na po yung puwersa nila. Ayan. May isang babaeng nagsisilos kay VP Sara Duterte. May naninira dyan na babae kay VP Sara Duterte na nagsisilos talaga kay VP Sara Duterte. Kung bakit si VP Sara Duterte ay minahal ng taong bayan, pinapaniwalaan ng taong bayan. Samantala pag siya nagsalita, pinagtatawanan lang sa social media. Yan, isang babae yan na nagtataka kung bakit si VP Sara Duterte ay patuloy na minahal ng taong bayan at gusto na si VP Sara Duterte ang susunod na maging pangulo. Itong babae na to ay isa din sa mga makakalaban niya sa pagtakbo sa 2028. Nagsisilos po talaga siya kung bakit si VP Sara Duterte ay minahal ng taong bayan at siya ay pinagtatawanan lang. Babae po yan, babae. Yung puwersa po ng mga kalaban ni VP Sara Duterte ay humihina dahil sa taong bayan na sumusuporta kay VP Sara Duterte. Humihina po ang puwersa nila. At anong paninira nila kay VP Sara Duterte ay hindi po tumatalab sa taong bayan dahil pinagtatawanan lang po sila. Humihina po. Pati po yung idol nila na nasa palasyo. Humihina na rin po ang puwersa at suporta. Maglilipatan na po. Magbabaliktara na po yung iba dyan. Magbabaliktara na po. Iiwan na po unti-unti ng mga kasamahan niya yung nakaupo sa palasyo. Sabaga humihina na po talaga sila. Ito pa. Yan. Ito naman, sabaga nagbingi-bingian lang sa mga pangyayari ngayon. Alam na po nila na humihina na po sila. Patuloy pa rin ang pagtira nila kay VP Sara Duterte. Pero napakahina na po talagang yung puwersa nila. Pilit lang nila talaga sisiraan yung VP Sara Duterte. Pero sa totoong buhay ay unti-unting humihina ang puwersa nila. Dahil ang taong bayan hindi po talaga naniniwala sa kanila. Yung puwersa nila talagang humihina. Bunganga lang nila ang malakas. Yan. Binabalance-balance na po ng mga kalaban ni VP Sara Duterte kung ano ang gawin nila. Tinitimbang-timbang na po nila kung ano ang paraan, kung ano ang gawin nilang paraan na para matatanggal nila si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Talagang tinitimbang-timbang na kung paano ba talaga nila mapabagsak si VP Sara Duterte dahil nakikita nila talaga hindi naniniwala ang taong bayan sa kanila. Wala silang pag-asa. Yan.
Sabaga, naghintay sila ng pagkakataon na kung kailan nila babanatan si Sara Duterte. Naghihintay sila ng pagkakataon kung ano ang ibabanat nila kay Sara Duterte. Sabaga, naghahanap sila ng butas. Hinahanapan nila talaga ng butas si Sara Duterte. Kaso, hindi po sila magtatagumpay. Lalo lang po lumalakas ang puwersa ni VP Sara Duterte. Lalo lang po dumadami yung kumakampi kay VP Sara Duterte. Yung mga nanahimik dyan, unti-unti na pong nagsasalita para ipaglaban o ipagtanggol si VP Sara Duterte. Dahil nakikita na po, sobra-sobra na po ang pangyayari ngayon sa bansa. Hindi na po matanggap ng taong bayan. Yan. Yung mga interest nila, yan talaga ang gusto nilang ipairal. Yung interest nila na sila ang makakaupo sa sunod na administrasyon at hindi ang mga Duterte. Kaya pilit silang gumagawa na masisira sa taong bayan si VP Sara Duterte. Pilit nilang gawa ng paraan kung paano nila masisira si VP Sara Duterte sa taong bayan. Kaso ang taong bayan ay mulat po. Mulat na po ang taong bayan. Hindi na po naniniwala kung kaninong magsasalita din sa social media. Lalong-lalo na pag sinisiraan si VP Sara Duterte, mapapahiya lang po sila dahil pinagtatawanan lang po sila ng taong bayan. Pinagtatawanan na po. Lalo-lalo na yung mga nagbabanggit lagi ng taong bayan, sila pa ang karamihan pinagtatawanan ng taong bayan sa mga sinasabi nila. Hindi po nila kaya si VP Sara Duterte. Nasa destiny na po ni VP Sara Duterte yan na hindi po siya mapabagsak at magiging pangulo po yan. Malalampasan po niya lahat yan, yung mga nangyari sa kanya. At tandaan nyo, darating ang panahon dyan na maglalabasa na yung mga taibang bansa kakampi kay VP Sara Duterte. Puprotektahan nila si VP Sara Duterte. Lalo-lalo na pagdating o palapit ng 2020. Maraming taga-ibang bansa dyan na mga pinuno na kakampi ni VP Sara Duterte at susuporta sa kanya. Tandaan niyo. Yan. Naghahanap sila ng inspirasyon para nila mapaniwala yung taong bayan. Kahit anong gawin nila hindi po bulag ang taong bayan. Gising na po sa katotohanan ng taong bayan. Hindi na kaya sa makukuha sa pambubudol. Hindi na kaya makukuha sa pagsisinungaling ninyo o paninira ninyo. Taong bayan na mismo ang titira sa inyo kapag sinisiraan ninyo ang Vice Presidente na si VP Sara Duterte. Saan kayo makakita ng Vice Presidente? Kung sino-sino na lang diyang sumisira sa reputasyon niya. Pero may ginawa ba siyang aksyon? Wala. Pinabayaan niya sila magsalita. Magsalita kayo na magsalita dyan. Kayo lang din naman mapupunta sa impyerno di ba? Wala naman siyang ginawang masama. Pilit sinisiraan. Kaya pinabayaan na lang ni VP Sara Duterte. Yung mga yan, hindi niya pinagtuunan ng pansin. Alam naman niya na puro na kasinungalingan. Hindi nagsasabi ng katotohanan. Paninira lang ang lahat. Yan. Hindi po talaga sila mag-successful. Hindi sila magtatagumpay. Kahit anong paraan ang gagawin nila para mapabagsak si VP Sara Duterte, hindi po nila papabagsak. Hindi po sila mag-successful sa mga ginagawa nila. Hindi sila magtatagumpay kailanman sa mga ginagawa nilang paninira sa Vice Presidente na walang ginawa kundi magtrabaho punta sa ibang mga sulok na mga lugar, sa sulok na lugar sa bansa para makapagbigay serbisyo. Pero siya ay sinisiraan lang. Pero ang taong bayan taos pusong naniniwala kay VP Sara Duterte na siya ay isang matinong leader, matinong opisyal ng gobyerno. Hindi po sila magtatagumpay dahil si VP Sara Duterte ay tutulungan ng taong bayan, puprotektahan ng taong bayan at pagdating ng panahon talaga taga-ibang bansa magsasalita. Yan, susuporta na kay VP Sara Duterte at lalong mabubuwag ninipis na yung mga kalaban ni VP Sara Duterte.
Mismong iba dyan, lilipat na kay VP Sara Duterte. Pupunta kay VP Sara Duterte, kakampi kay VP Sara Duterte para makaiwas sa mga pananagutan na ginagawa nila ngayon. Alam naman natin magandang style. Pag malapit na eleksyon at nakikita nila na napakalakas si VP Sara Duterte para maging Pangulo, babaliktad ang mga yan. Maraming babaliktad yan. Marami nang matatakot yan na kalabanan ni VP Sara Duterte. So yun lang po mga kababayan. Ingat po at maraming salamat po sa inyong lahat.